All right. We'll, we'll talk about something. I want you to be very sensitive when we're discussing this. Kasi po, we want to prepare you for the end times when we could not meet together. All right? Medyo ina-advance ko na po yung mga information because the Antichrist is set. Okay? Pagka na-delay po ng konti yung rapture, yung second coming ni Lord po, medyo may dadaanan tayong mga ganitong mga difficulty. And so last time we talked about persecutions. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y nasa iyo, hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Kaya't nananatili siya roon at pinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. Amen. Bago ka umupo, tanong mo sa katabi mo, nananaginip ka pa ba? Some of you, if you have a dream, tell us, okay? Sige po, upo muna kayo. God richly bless you as you listen. God is in the business of communicating. He wanted that we, His people, would receive instructions from Him. So ito po yung nangyari, no? Nung nadi-discourage na si Paul, sabi niya, titigil na muna siguro ako. Ang dami niya pong bugbog, ang dami niyang fright, ang daming mga pumipigil din sa kanya. Is that the voice of God? That's a question. Baka po ang daming pumipigil na sa inyo magsimbata, magsimbahay. Ask this question, is that God's voice or just theirs? Kasi po, ang instruction pala ni Lord kay Paul, tuloy mo lang. Marami pa akong tagasunod. Okay? Now, isa po sa mga deadliest deception kasi of the devil today, voices. It can be a voice from the people you love. It can be your own voice. May nabasa po akong isang article, sabi niya, protect me from my thoughts. It is dangerous. Imagine. Baka po hindi nyo alam, yung pong mga upbringing po natin in the past, yung mga former molds, yung mga pattern ng thinking can be affecting your spiritual growth. Do you understand that? And so, lagi po tayong iniisip, isip ba ito ng Diyos o ako lang to? O asawa ko lang to, o anak ko lang to. Nay, huwag ka na munang pupunta sa church. Dito na lang po muna tayo. Okay? Whose voice do you hear? Look at our first parents, Adam and Eve. Na-enkwentro po nila si Satan. Ano? At ang instruction sa kanila ni Satan, hey, alam niyo ba na po pwede kayong maging Diyos? Pag sinabi po sa inyo yun, you can be very powerful. You can be gifted with so many talents. And because of that, you will realize you can live without God. You can be independent of God. Look at the words. You will not certainly die. Sabi ni Lord, huwag mga hawakan, mamamatay kayo. Ito po yung counter ni Satan. Baka nadidinig nyo ito araw-araw. You will not certainly die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. What a statement. Today, this is still resounding. Kayang-kaya mo na yan. Ba't ka ba magpe-pray? Magalingin doktor mo. Maraming mauutangan. Salamat sa Cebuana Luwilier. Mga ganun po, yung mga dialogue po ngayon. Ano? Okay? Number 2, the dangers of sin does not apply to you. Salita po ni Satan yan. Sinabi yan nung araw. Ay, hindi ka mamatay. Baka po masyadong mataas ang assurances natin ng mahal ako ng Diyos, the grace of God is abounding, totoo po lahat ng iyon, pero subukan nyo lang po, may asawa ka, magtangay ka ng ibang babae, the consequences will be great. Tremendous. It also applies to you. Subukan nyo po na manloko ng kapwa,
manakit ng kapwa, the consequences are still applicable. Subukan niyo pong maghiga-higa ng matagal na panahon. Okay? Now, there are many dangerous sins that leads to death even. Arrogance, overbearing spirit. Ang tindi po ng boomerang yan. Sabi po ng Panginoon, He humbles the proud. So minsan may mga paulit-ulit po sa buhay natin, hindi natin na-realize, tinig pala ng diablo yun. So ito po salita ng Panginoon, He gives grace to the humble. Amen? Alright. Now, isa po sa mga na-discover natin sa panahon natin, ang dami pong Diyos-Diyosan din. Nung panahon po kasi, yung binabasa natin ito, sa Acts 17 pala muna to, bago kayo dalhin sa chapter 18. Isa po sa mga background, nung naglilibot-libot si Paul, na-discover po niya, puno ng Diyos-Diyosan ang lungsod. Kaya nabagabag yung kanyang espiritu. Isa po sa mga offering ni Satan kasi is to provide you with other gods. Imagine, napakatalino, napakayaman po ng Athens. Nabisita po ni Paul yun, and he was bothered in the spirit. Why? Kahit niya, sabi niya, yung tunay na Diyos, hindi kilala rito. There are many gods. At familiar po kayo sa mga Diyos ng Athens. Ha? Kilala niyo po si Zeus. Kilala niyo po sila Jupiter. Sila Mercury. Okay? Si Saturn, si Uranus, si Pluto. parang iba na yata. Okay? Ang ganda po nung lugar, ang yaman ng mga bansa, and they can be very independent of God. Why? They found other gods. Pilipinas po, meron pong ganyan din, ha? Uy, hindi ka ba magkaanak? O punta ka muna ron sa, sumayaw ka dito. Sabi niya, sigurado, mabisa. Meron pa bang gumagawa ng gano'n? Ha? Nung nag-aaral pa ako, niyaya ako ng mga kaklase ko, punta ka rito sa St. Jude. Sabi niya, doon tayo magpapabendisyon. Lahat po, inattribute na natin yan. Parang ganito rin. The gods of Athens. Kaya sabi po ni Jesus, He who worships me will worship in spirit and in truth. Yung hindi nakikita, hindi nahihipo. Dapat po ganun po ang Diyos nyo. Amen? Sabi nga nyo na malakas to, My God is invisible. He is eternal. He does not die. Now, kaya nagtalumpati po siya ron. No? Sabi ng mga tao, sino kayo? Ano ginagawa niyo rito sa templo namin? Ito po yung isa sa dialogue niya. Sabi niya, nakakita ako ng isang dambana dito, sabi niya, na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala. Ito po yun. No? Sabi niya, ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo ngayon. An altar to an unknown God. Sabi niya, ito na ang starting point ko. Ang ganda po, no? So, ginamit niya po yung pagkakaalam nila, yung pinakatulay yon dun sa existing situation na yon para introduce po si Jesus. Amen? The Creator. Wala silang concept ng Creator. Alam na nila, si malakas at si maganda. Ano po ang palagay nyo na dapat burahin, i-delete sa atin pong mga pagkakilala sa Diyos? Baka we have a God of our own imaginations. Now, eto na. Meron pong isang aklat, si Laura Harris Smith. Ano? Check niyo po ito. Ang ganda po ng title ng aklat niya, Seeing the Voice of God. Ooh! Ano ba yun? Parang, ano ba yung program na sa TV na yon? I Can See Your Voice. Eto, parang ganun din. No? Seeing the Voice of God by Laura Harris. Haboy po niya, tingnan niyo mabuti ito, ha? Ang tindi nito kasi po rare. Hindi po lahat nagtuturo tungkol sa mga tinig ng Diyos, mga panaginip. Sabi niya, God is always speaking even when He doesn't use words. We live in a post-verbal society. Ito na po pala yung panahon natin. Post-verbal. Hindi na masyadong kumikibo yung mga anak nyo. Napansin niyo po ba yan? We live in a post-verbal society that communicates through images like television, smartphones, and the internet.
And then she said this, our Creator longs to communicate with us visually if we will live with our spiritual eyes wide open. Amen? Pwede po bang, honest to goodness po, sino po yung talagang nananaginip po sa mga panahon ito? Nananaginip? Ay, ako na lang. Yun. Ay, si Bishop nananaginip. Rosel, nananaginip. Si Esto, hindi natutulog to. Nananaginip ka rin? Oo, sige. Importante ito ha. Ngayon, wag niyo po akong lalapitan mamaya. Sabihin niyo, Pastor, ano interpretasyon nito? Yung sarili ko lang po yung pinoproblema kong panaginip. Okay? Hindi po ako manghuhula utang na loob. Okay? Now, pero if you're bothered by it, let us discuss about it. Alright? Now, kasi po, ang Diyos po pala is a very visual God. Communicating God. Okay? By the way, let me brief you a little bit. Ang dami pong dreams kasi nung New Testament time or Old Testament time. Why? Because there is no Bible yet. They have the Pentateuch, pero napunta sa mga experts lang. Alright? And so, inianda ko po kayo sa mga panahon na the Bible will be taken away from you and you could not read it anymore. Alright? Now, baka malayo pa yon, pero at least, baka hindi kayo makapagtanong, i-advance ko lang po itong information na to. But be encouraged to write down your dreams. Amen? As soon as you wake up, to gain a better understanding of them. Yung iba po medyo gumagawa na po ng dream notebook. Pero wag niyo pong ipapalit sa Bible naman yun. No? Lagi niyo pong iko-compare lang yon. Kasi dapat po may mga absolutes. Kahit kailan, yung panaginip mo, hindi dapat kumontra sa Bible. Are you with me? Hindi pwede sabihin, pwede na raw akong pumatay ngayon. Hindi, sabi ng Bible, thou shall not murder. Okay? Ay, ngayon po, pwede na palang magsinungaling na panaginipan ko, okay na raw. It should not be an alternative. Pinapasulat lang po ni Laura, kasi sabi niya, para it would be clear when you tell the story. Amen? At ikaw rin, lumiliwanag sa iya kasi baka paulit-ulit yan. There are a number of dreams. Number one, meron po kasing mga unclear dreams talaga eh. Okay? Ito po nangyari kay Nebuchadnezzar. Tuwing gagabinan, takot na po siya. He's a very brave, powerful king, and yet when it is evening, he's very afraid. Why? Because it recurs again and again and again. It's very unclear. What is this all about? It is very strange. All right? Buti na lang po, may pastor sa tabi niya, no? Isang propeta na lingkod ng Diyos, isa sa mga exile ng Babylon from Israel. At ang dami ng mga kwento na nakapag-interpret siya ng dream. And so, sabi ng mga tao niya, there's a man in jail. All right? And so, he was summoned. Karamihan po sa mga panaginip talaga naman, by the way, Cora may help you kasi po, umattend po siya ng isang semester na kurso about dreams. Okay? And so, hindi ko alam ba't niya kinuha yung kursong yon, but there was a professor from the States and they're meeting online. Only about 10 or 15 of them, konti lang, in a master class. So this must be something that God is leading us. No? Kasi may mga dreams na biglang sumasagi sa inyo, minsan hindi nyo pinapansin kasi hindi nyo naman alam ang ibig sabihin. Unclear dreams. Maybe we can consult each other. There are also warning dreams. Wow! It happened to Joseph. Sapagkat sabi niya, may gustong pumatay sa anak mo, ha? Sino yun? Anak niya. Si Jesus. Okay? And here's the dialogue. Nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. It's a warning dream. There are dreams that will come to you in the future that would tell you to flee, to run away. It's okay. Noong pong panahon ng martial law, may mga pastor din po na na-involved. Tumakas po, nagpunta sa States, hindi na nakabalik. And God dealt with them in the States. Doon na sila nagpastor. Even when I was here, when the church is still in turbulence, may mga nagsisimula po ako rito noon, and there are many troubles and oppositions, I dream tremendously of some dangers in my name, in our ministry,
sometimes hindi po life-threatening, minsan po socially threatening. And you could not sleep. It gives you warning about what to do. Pagka ganun po, mag-pray po kayo mabuti. Amen? Na? Mag-pray po kayo, tapos pasa mo sa mga kapwa mo yung prayer request. I don't know what this means. Hindi po masyadong clear, hindi katulad dito, clear na clear. Go to Egypt. By the way, ginamit ko rin po itong talatang to. Ito yung huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi. Sapagkat when I was in Caloocan City, nagpastor po ako ron, all of a sudden I was bothered. And I left Caloocan. For some reasons, ang ganda po ng ministry namin doon ni Cora. I'm with Pabs Junicia. Okay? Tapos all of a sudden, I felt very uncomfortable. Nagpaalam ako and I decided to come here. Itong verse na to, hinihintay kong gumulo na naman kasi yung isip ko at yung kapayapaan ng puso ko matanggal. Kasi sabi ni Lord, huwag kang aalis sa Muñoz hanggat hindi ko sinasabi. Lord, hinihintay ho ako yung gulo. Gusto ko managinip kung ano. And so, yung sabihin, hanggat hindi gumugulo yung isip ko, tutuloy natin tong simbata. Amen? Hanggat hindi niya ko sinasabi, sabi niya. Sapagkat hahanapin ni Herodes, ang bawat isa sa atin, upang, wala pa naman nagtatago, Okay, salamat hindi kayo nagtatago sa coronavirus. There are warning dreams. Amen? Now, there are also recurring dreams. Ito po nangyari kay Peter, Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. And he could not understand also. Ganun po lagi yung mga dreams. Ay, ano ba ito? Sabi pa nung tinig, kill and eat. Oh, sumagot na siya. Sabi niya, excuse me, Lord? Hindi ho ako kumakain yan. Yung pala, hindi literal na kainan ng tinutukoy. Sapagkat tinuturuan siyang makipagtagpo sa mga hentil na iniiwasan niya at kinamumuhian nila. Kaya sabi niya, marumi ho yan, hindi mo para sa mga Hudyo yan. You know, Lord, I never touched those things. Sabi ni Lord, yung dineclare ko ng malinis, huwag kong dideclare na marumi. Amen? Pero huwag niyong gagamitin yan sa lechon kawali. Lord, in the name of Jesus, declare mo nga malinis ito, Lord. Para pwedeng kainin namin ang aking lolo. Patayin niyo po yung lolo niyo. Alright, now, recurring dream. And so, ito po yung nangyari. Muli niyang narinig. Ito na, paulit-ulit na naman to. Parang Nebukadnezar. But this one is good. It did not bother him. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ang ito. At pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Recurring dreams. Paulit-ulit. Bakit? May purpose pala si Lord. Kasi hindi mo nakuha sa una, hindi mo makuha sa pangalawa. Pero baka po minsan, hindi po panaginip, baka po yung pastor pumupunta po sa inyo lagi at may sinasabi. Baka po yung cell leader nyo, ang kulit, text ng text, sama ka na. Okay? So you have to take a look at meanings. Be sensitive to meanings. Amen? Can we shout with me together? Ready? Go. I will look for meaning. Amen? Dapat po, lahat ng ginagawa po natin, clear. At pag merong bago, ask for help. This must be from God. Now, meron din pong mga decision dreams. Ito na po yung talata natin. Ano nangyari? The Lord spoke to Paul in a vision. Ito po yung nasa Acts 18 na po tayo, yung binasa natin kanina. Nanaginip na naman si Paul in a dream. Meron po siyang vision in the night. Sabi po ni Lord, do not be afraid, but speak. Oh, what an instruction. And do not keep silent. Negative lang po yung approach. Okay? Sa panahon po natin ngayon, kung palagay po ninyo, ginawa ko na yan ng 2020. Itong 2021, baka hindi muna ako sasali. Hindi, sabi po ni Lord, I speak to you, speak to the people. Do not be silent. Isa po sa mga problema ng Pilipino, masyado po tayong emotional kasi, di ba? And very moody. And sometimes, socially speaking, meron po mga tao na hindi natin masyadong type. Maybe the cell leader is not your type. The people there, gusto mo tahimik lang, walang pakialaman sa buhay, okay rin po yan. Ang problema ito,
Ang gospel sharing po, evangelism, is getting involved in the lives of strangers. Amen? And so nakita niyo po yung patotoo kanina ni Kuya Jonel, dadaling ko po sila ron nung una. Ngayon, nawawala na po ako. How uncomfortable would that be? Ano, binibigyan ka ni Lord ng ibang mga appointment, titingnan, tetestingin ko yan kung magpapatuloy sila. And they would. And they could do it. Amen? Sapagkat kailangan po, hindi pagka sinasamaan lang ginagawa yan. Kailangan tuloy-tuloy, even if the situation is very discouraging. Amen? Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sumasama ka na ba? Okay, because meron po pala mga decision dreams. Ha? Napakahalaga niyan. Tinutulungan ka ni Lord, bibigyan ka ng panaginip para tulungan kang magdesisyon. Tagal na, 2020, nanahimik ka lang, nagkulong ka ng bahay, sasama ka na ngayon. Amen? Amen? Abangan nyo, ha? Sapagkat baka po, mamaya, pagpe-pray na namin, managinip na po kayo ng gusto. Amen? Okay, eto na. Text nyo ako pag nananaginip na kayo, ha? Nagpa-fasting na si Sheila, eh. Okay, alam niyo po ba, this week, may pinuntahan po akong lugar, ha? Nueva Vizcaya po ito, medyo malayo ng konti. I spoke there, we have mentoring there. Sino po mga na-meet ko ron? Isa pong simbahan, pinakamatandang simbahan dito sa isang lugar, ang tawag po Pelaway. It's very unfamous. Famous po sila sa isang river. Okay? Kasi, pero nagulat ako sa kwento, ha? Na-bless po talaga ako. Imbis na ako ministering to them, they ministered to me too. Because in 1950, 2 American missionaries went there. They were dropped off by a helicopter. What organization is that? Ang tawag po ron ay New Tribes Mission. Meron din po tayong New Tribes Mission Philippines, pero meron pong mga American organizations that cater and looks, 1950 po ito, tiningnan, ano po yung ba hindi naaabot na mga lugar. Sapagkat ang barangay po natin, naaabot eh. Di ba? Napupuntahan. Ito pong nakapicture na to, is sila po yan, itong dalawa. When they were given an opportunity, nagpa-picture po sila nung sila ay nakaganyan pa, ang tawag niyan, nakabahag pa. Pero ito po ay mga Ilonggo tribe, headhunters. Pag meron pong koronang ganyan, nakakwentuhan ni Cora mismo yan. Ibig sabihin po nun, marangal na tao po ito. Maraming napugot na ulo. Medyo dumistansya po ako ng konti. Pero buti na lang na born again. Amen? Ang tindi nun. Pero itong message sa akin, Lord, palagay mo matapang na kayo dyan sa MCC? Palagay mo marami na kayo naaabot? Ito mga ito, wala pong kalsada. Yung 2 missionaries pong yan. Walang kalsada. Kaya binagsak lang, numatanaw lang ng helicopter, ayun, may tumpok na mga bahay doon, binaba po sila ron at hindi na po binalikan. Baka binalikan naman. Kasi po yung mga Amerikano, mahilig po yan. After 6 years, magfo-forlo. Ganon. Baka dadamputin. Ay, buhay ka pa? O, sige, halika. Tapos babalik na naman po. Babalik na naman. Sapagkat ito mga tao po rito, kilala po nila yung mga Amerikanong yan. At meron pong isang landmark dyan, if you will read it, meron pong nakalagay who the 2 American missionaries were. How could it be? The story was told. Now, there are people in America when you were not born yet. I was not born yet. I was born 1962. 1950, kinakausap ng Diyos para abutin yung mga tribo ng mga Pilipino to make sure that when Jesus comes again, they have no excuse. Ito pong Bungalot tribe, yan din po yung sa Nueva Vizcaya ang salita yan. Sa Quirino kasi, Ilongot, iisa rin yan. And we have a pastor who is an Ilongot, he right here, si Pastor Erwin Ibenga, kapatid nung nasa Conservative Baptist.
Okay, and they tell stories how the headhunters really struggle. Kasi po sa kanila po, masarap mamutol ng ulo. Napakalaking karangalan. Yung panregalo sa dalaga yon pag nanliligaw, esto. Para patunayan yung tapang. Palakpakan natin si Lord dahil na born again po sila. Hindi ko akalain na may meet ko. Diyan taga riyan pala si James Harden sa Ilonggot tribe. Ilonggot po pala siya. Eto si James Harden, taga ron. Nagkwentuhan kami. Okay? So tuwan-tuwa ako. Nagpaturo ako ng basketball kasi magaling dumakdak to eh. Sabi ko, original ba yan? Ay, oo, pastor, original yan. Wala kang pinahid dyan? Wala. Yun, mga convert na po sila. Young generation. I met the pastor also, yung retired pastor, ando na rin. Doon na po sila nakatira. Mga natives po talaga sila. Nag-produce na po sila ng mga pastors from among them. Amen? So, hindi lang sila na born again, nag-produce po sila ng mga pastors din. Tapos may sinabi sila sa akin, sabi niya, balik po kayo rito. Sabi ko, mag-iisip muna ako. Okay, kasi po talagang parang bitukang manok po yung dinadaanan mo sa Vizcaya. God is always trying to speak to us, so why would He stop when we are the quietest? Sino po sa inyo ang nag-i-enjoy sa quiet moments? Quiet time. Diba, ang sarap nun yung hindi mo kailangan mamasyal para mag-enjoy. Quiet moments. At doon po pala pumapasok ang Diyos. Kaya pala marami sa tulog. Pag napapahinga ka, tutulog. Pero yung kay Peter, he was awake. In the evening, there was a trance. And he saw the vision. Kasi po baka hindi po makapasok ang Diyos sa atin kasi we're too busy, too engaged, too involved with many things. The key word is detach. Amen? Detach. Empty yourself. Ito na po. And so how do we receive messages from God? Something to think about po. Number one, emptying of self and the filling of God's Holy Spirit. Sabi po ni Paul, do not get drunk on wine. Ito po yung nag-fill up sa kanila ng panahon yan. Okay? Napakahilig po nila sa alak. And so they could not receive from God. So sabi niya, do not get, yun po yung emptying. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery, magiging masiba ka. Instead, be filled with the Spirit. Challenge po ba ito? Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mamayang hapon, sabi mo, mananahimik tayo. Di ba? Empty. Alisin mo yung galit, yung mga sama ng loob. Amen? Paano mangyayari yun? Nangyayari po ba sa inyo? Kami po ni Cora, minsan dito sa church, magsasagutan kaming ganyan. Yung mga youth, ninenervo sila. Hindi lang kalahin yung pastor nila, saka yung pastora, mag-aaway. So, isa po sa mga ginagawa ko, pag Cora irks me, or even I do a lot of evil things to Cora. Ang isa po sa napakahirap, kasi po isa sa meaning ng filled of the Spirit is to be controlled by the Spirit. Amen? Amen? To be controlled. Yung bang, pag meron siyang nagawa, halimbawa kaninang umaga, sabi ko sa kanya, Cora, send mga sa akin yung pictures. Naka-35 ring na ako, hindi pa sumasagot. Sabi niya, sige, nung umalis ako ganun Nung nandito na ako, walang hilig. Pagka ganun, parang gusto mong patayin yung asawa mo, di ba? So gusto kong sabihin lang sa inyo na even at this time, you're a little bit mature and you are long in the relationship, you've been ministering, and there are things that irks you. Amen? Ito po maganda sa fullness of the Spirit. You control yourself. Amen? Pero you just have to be quiet, na? It's still there. The monster can be there. Pero you don't want to be controlled by that. You want to control yourself because you want to bring out the Spirit in you. Amen? Number 2, eto po, spiritual feeding and action.
Spiritual feeding. Napakahalaga po pala nito. Na-empty mo nga yung sarili mo, ano pinalit mo? Okay? Doon po sa Nueva Vizcaya, bawal ang secular music. Ako pa naman, hindi ba, napapakanta ko minsan na, "It's gonna hard day's night." Ganun, bumabalik kasi po, pagka nagpapatugtog ako, merong ang tawag ko doon, yung pabalik-balik. Last song syndrome. Oo, napapagano mo. Yesterday. Wag na. Burahin niya. So, ito po kasi ang instruction niya. Sabi niya, speaking to one another with psalms. How can that happen to you when you don't attend MCC? Because you listen in a spiritual mode through songs in church with psalms, hymns, and songs from the Holy Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Can we make a commitment to really download Christian music and be influenced on the outside? What would be the result? Worship. Amen? If you're not a worshiper and God notices that you're not interested to Him, huwag niyo pong gawing simba to. Ito po ay pagsamba dapat sa Panginoon. Amen? No? At every day, siguro po nung nando, napansin ko, she sings alone with the Lord. Cora is not known for praise and worship. She's not a singer in church. Pero when she's alone, she worships the Lord in church, in one-on-one basis. Do that. But do you know a song for the Lord? Do you have a hymn? Is there a music in your heart? Is there worship in your spirit? Importante po yun, no? Feeding, your input. Change your music because you will change your attitude towards God. Finally, strong devotions. Sabi po niya, always giving thanks to God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Konting kibot lang, thank you, Lord. Amen? Amen? Konting bagay lang, dapat nagpapasalamat ka sa Panginoon. Bakit mangyayari yan? Sapagkat naka-in-tune yung puso natin sa Kanya. Sa Kanya galing to. Iningatan ako, thank you, Lord. Amen? Na, meron akong maraming pagkain sa lamesa. Thank you, Lord. Yung mga anak ko, I can see them and they're responding to my leadership. Thank you, Lord. Lahat po yan. In tune with God po kasi tayo. Now, dito sa Acts 18, nakakatawa, there's a group there called the Bereans. Sabi po, what makes the Bereans distinct? They received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Hindi po sila basta nakinig lang kay Paul. Pag uwi ng bahay, tingnan nga natin yung mga talata. Ang ganda. Ginagawa niyo ba yun sa MCCers Daily? Because there is a canvas there, nakalagay yung talata. But there's another canvas, truth po ngayon yun. Wala po tayo ngayong action points, wala pong prayer points ngayon, puro truth po nilalabas namin ngayon. Kasi po napansin po namin, pag tama yung truth po ninyo, tama yung application niya. Okay? So, focus po tayo riyan. Minsan yung truth, wala na po yung verse, pero nandun po yung reference. Check nyo pa rin. Amen? Check it. Tungkol saan ba to? Because sometimes po, cross-reference po yon ng main verse po natin. Ang ganda ng spirit ng itong Bereans, hindi po minamadali yung devotions. Amen? Hindi minamadali, tapos talagang sinasaliksik to see if these things were so. Check the truthfulness in all that you hear so that you will not be deceived by the devil. Nung pong si Jesus bata pa, no? Alam na alam ni Jesus sa DNA niya, I'm the Messiah. Pero meron pong isang instance when he was 12, nawala po si Jesus, ano? Hanap sila Mary. 3 days, sinahanap siya. Sabi niya, nasan ba yung batang yan? And they went back to Jerusalem. They found him, nakikipagtalas-tasan sa mga pantas ng templo. Sabi niya, ba't mo ginawa sa amin to? Ba't mo kami ginaganito? Sabi po ni Mary. Ito po ang sagot ni Jesus. Ha? Sumagot si Jesus, bakit po niyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Ito po naman, parable kay Jesus, kay Mary po yan. Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Are you with me? There are many things you do not understand to your children in church.
Because we use your children to go to places. Some places can be dangerous. Natatahulan po sila ng aso. No? Sometimes, ginagabi po sila. Can you have that faith? Now, my children are collaborating with the Holy Spirit. Can you have that faith? Kesa haharangin nyo pa po sila at sasabihin nyo, nakalabas ka na nung isang araw, huwag ka na lalabas ngayon. We are training your children to be sensitive to God and to respond to God. Do not hinder the work of the Holy Spirit in your life. Alam niyo po ba yung anak niyo, anong bata pa yan, yung DNA po niya, hindi pa niyo masyadong na-influensya na. Pag tinanong niya, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko maging presidente ng Pilipinas, gumaganda mo yung anak niya. Kasi nararamdaman niya po yung purpose ng Diyos sa buhay niya. Hindi pa siya masyadong manipulated by culture, by parents. Pero pag lumalaki siya, sasabihin ng bata, gusto ko maging presidente, senador, babatukan ng tatay yan. Hindi, baliwag transit driver ka. Yun ang nakikita kasi niya. So dahil doon, nasisira po natin yung purpose ni Lord sa isang bata. You have to hear from God. Amen? Do not be the hindrance. Montek ng maharang ni Mary yung DNA, yung purpose ni Jesus. There will be instructions of the pastoral team. Listen, may mga pinapagawa po kasi sila sa kanila dito sa church. Sa ngayon po, if there be no dreams, the pastor instructs. There will be a time I could not instruct them anymore because of distance, and then they will dream. Nagugulat sila sa mga instruction ko. Wala mo ng ministry, tapusin nyo yung module. Nagiging ML po sila ngayon, module legend. Okay? Si Ate SP, dapat magninegosyo lang siya, pero she heard from God. Amen? Amen? She heard from God that she will be both a businesswoman and a pastor. Who knows? Balang araw, full-time pastor na rin siya. Susuportahan siya ng gabaldon, 75,000 a month. Ganun na mga sweldo pala ng mga pastor ngayon. Now, tingnan niyo po mabuti ito. Ito ay sa PNR. Tama ba? PNR. Why? Si Ate Josie, anytime nakakausapin ko nung araw yan, sasabihin sa akin ay magwawalis na lang ako sa church. Ano niya? And nakinig siya kay Lord. All of a sudden, there was a revelation from the Lord through a very powerful cell leader. Ang tawag, Holy Spirit Junior. Minsan yung cell leader mo, subukan mo tingnan, baka galing kay Lord yan. Ano? What can you do? Hindi ko po kaya ng mga kaedad ko. Pwede ho ba ako sa bata rin? Pwede. Amen? Let God be your leader. Si Cora, nung pinakasalan ko si Cora, alam niya, asawalan siya ng pastor, magluluto siya sa akin, mamasahihin ako, diba? Kukwentuhan niya ako ng love life niya. Hindi niya akalain na she will become a pastor also. Amen? So sabihin niyo, maglalayo tayo kay PJ. Because when she speaks, she receives from God also. Can you say this with me? I will receive the instructions of God. Tayo po tayong lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil sa nalaman namin, gustong-gusto mo palang mangusap sa amin. At nais namin madinig talaga ang iyong mga tinig. Maliwanag, maayos, maliwanag na mga instructions at mga assignments. Because the church is not just here to listen. The church is here to be instructed and to be sent. We pray in the name of Jesus that you will remove all hindrances from our hearts. Empty us of our self-ambitions, but we will align our ambitions to the ambitions of God to earth, so that we will say, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Amen. Amen. Just before you sit down, before you get your offering, let me tell you one dream. Somebody told me she dreamt
ito po yung panaginip niya. She dreamt of MCC in an empty building like this. So, two things are unclear. Ibabalik ba yung hindi tayo magkikita-kita? Baka po ina-advance sa kanya ni Lord na darating ang panahon, bawal na naman magkita-kita. But the dream is something like that. Empty. Pero pwede pong ito ang pangalawang meaning nito. That as numerous as we are, it can be that the church is not here. Yun po ako kinabahan. Kasi baka po pwedeng andi dito tayo, nagtitipon-tipon tayo, pero we are not worshiping the Lord. And so parang empty doon sa panaginip. And so it's both an inspiration and a warning to me. Lord, we want to make sure MCCers are genuine believers. Kasi po pagtingin po ni Lord sa langit, baka ang hinahanap lang niya, genuine believers, kaya po empty. Hopefully it's not like that. But ngayon po, nakipag-usap po kami sa inyo, binobomba namin yung mga cell leader to make sure that you are truly born-again believers. And so if ever there will be a time that we will be emptied, the building can be empty, but the church goes on. Amen? Wherever you are. God bless you. God bless you.